binabantayan ko eh. Kaso, nung natulog na kami, meron mang binigay ang Lord, kaya dali-dali kong sinulat. Bango na naman siya. At ito ang aking ibahagi Ganyan sa bawat talaga. isa sa hapon ito. Tayo manalangin, Hallelujah. Panginoong Diyos, sa Revelation 3:20, doon sa church ng Laodicea, kumakatok ka sa pintuan. At sa iglesyang ito, O Diyos, binubuksan namin ang pintuang ito. Maghari ka sa bawat buhay na narito. Mahayag ka, aking dalangin, O Diyos, na mahayag ang Panginoong Hesus sa iyong message sa hapong ito. Mahayag ang iyong mga natapos na gawa at ma-demonstrate ang kapangyarihan nito dahil ang sabi niyo po, the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. The kingdom of God, it is about the righteousness, peace, and joy in the Spirit. At ang the kingdom of God, ang kaharian mo, O Diyos, ay hindi sa pamamagitan lamang ng salita, kundi ito sa pamamagitan ng kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Marami pong salamat. Aming in-expect ang iyong milagro sa mga oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Philippians chapter 1 verse 6, yan ang ating pinaka-foundational text sa buong buwan ng Nobyembre. Kaya nasabi doon, sige na. Philippians chapter 1 verse 6. Wala dyan. Okay, ako na lang. For it is on. Okay. Meron na. Wala pa. Okay. Being confident of this, that he who began a good work in you, actually good works yan, in you, will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Good works. Ang writer niyan siya, Apostol Pablo. Nung nandoon siya, nakakulong siya sa Roma. Habang sinusulat niya, 3 times niya nabisita yung Pilipos. At yung Philippians na yan, mula yan sa pangalan ni King Philip II. King Philip II, o King Philip II, na yung tatay ni Alexander the Great. 3 times siya na 57 AD, Anno Domini, unang punta niya, then 57 Anno Domini, then 61 Anno Domini. Yung mga taon na yan ay binisita niya yan. At nakulong siya, Apostol Pablo. Nung nakulong siya, ito ang sulat niya. Actually, sa ibang translation, I fully convinced. Panatag ang loob niya na itong mga Kristiyano sa Pilipos, na bagamat 3 times lang niya napuntahan, ay confident siya na kung saan yung good works na sinimula ng Panginoong Hesus, matatapos ito hanggang sa paghayag ng Panginoong Hesus. Yung the day of Jesus Christ dyan, yung si Jesus mag-appear. The appearance of Jesus. Then, ito yung prayer and thanksgiving ni Apostol Pablo. Habang nanalangin siya, puno ng kagalakan ng kanyang puso. Ang nakikita niya, doon, yung mga mukha ni Pastor Ding, ganyan, yung mukha ni Pastora Joyce, kung sino-sino, lahat niyong mga mukha ninyo, ang nakita niya, nagagalak siya, na kung saan sa kanyang panalangin, na dahil yung gospel na na-receive nila, naniwala sila, tinanggap nila, nag-believe sila doon, ay nanatili at nagiging party sila doon sa gospel na yun, na hindi mapigilan, na kung saan talagang pinapalaganap nila. At pag titingnan mo yung mapa ng Philippians, or Pilipos, Philippians kasi yung mga citizen ng Philippians, Pilipi. Then, saan ba ako? Sa mapa. Pag makita mo yung mapa, magkakapitbayan sila. Galing sa Roma, tatawid ng Mediterranean Sea. Nandun yung Thessalonica, sa kanan ay nandun yung Pilipos, pababa doon, nandun yung tawag nitong Corinto. Yung mga area na yan ay pinagpala yan. Talagang progressive sila. Yung
mayaman na mga bansa. Yung area na, tingnan ninyo yan sa mapa. At basahin ninyo mga introduction, lalo na sa NIV. Yung mga concordance. Makita ninyo na kung saan ay ganun sila ka progresibo. Pero sa kabila ng kanilang kayamanan, hindi sila naging kampante na yung gospel ay hindi lumaganap. Nagiging party sila sa gospel na yan. Ay, basahin natin. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. Yung verse 5, katras mo lang. So ano yung gospel? Ang gospel is all about Jesus and Him crucified. Si Apostol Pablo, wala siyang ibang bukang bibig, kundi yung the person of Jesus and Him crucified. Yung complete finished works ni Jesus. Importante yan dahil nandoon yung kapangyarihan. Yung gospel na yan. Then, verse 9, and this is my prayer. Ito yung panalangin niya. That your love will keep on growing more and more with full knowledge and insight or deep understanding. Knowledge and deep understanding, yung malalim na pagkaunawa. Saan? Saan ba sila? Ano ba itong prayer ni Apostol Pablo? That your love will keep on growing. Yung pagbibig ninyo ay, ano ito? Ano tawag niyan? Lumago. Saan? Ano yung love nila? Nung narinig nila ang gospel kasi, nagkaroon sila ng laging pagnanasa nito, kagutuman, kauhawan, tungkol kay Jesus at sa kanyang mga natapos na mga gawa. Nagkaroon sila ng pag-ibig dito. At dahil dyan, ang sabi niya, ito'y lumago at lumalim kayo sa pagkaunawa. Ang church na hindi malalim sa pagkaunawa, kahit gaano pa yan katagal, once na hindi nila makilala ng lubusan ng Panginoon, sayang. Nandoon pa rin sa sitwasyon ang church na kung saan struggle. Hindi sila marunong humarap ngayon sa magkaiba't ibang mga pagsubok sa buhay. Bakit? Hindi nila nakita yung message ng gospel. Gospel is all about Jesus. Gospel is not about you. Gospel is about Jesus alone. Ito'y good news. Walang halong bad news. Na kapag narinig mo ito, nagkaroon ka ng pagkalalim sa pagkaunawa mo tungkol sa Panginoong Hesus at sa kanyang mga natapos na gawa. Ano ba itong the good works that He began, He will bring it to completion until the day of our Lord Jesus Christ. Good works. Ano ba itong mga good works na sinimulan ng Panginoong Hesus? Ay, tatlo lang. Una, before His death. Diba sabi ko, na si Jesus nakatago yan sa mga kustombre? Okay. Sa Lucas chapter 2 verse 46 and 47. Okay, 41 to 42. Lucas chapter 2 verse 41 and 42. Then, kayo magbantay kayo. I-grab ninyo ito. Kasi mamaya, talagang may blessing kayo nito. Tingnan ninyo 41. Every year, Jesus' parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. 42. When he was 12 years old, they went up to festival according to the custom. Pansinin yan. Importante na maintindihan yung customs and manners ng mga Israelita. Kasi nandyan si Jesus dumadaan. Pagtungtong ng 12 years old, si Jesus humarap doon sa mga teachers of the law, ipresenta niya kanyang sarili according to their customs and manners. Ngayon, bakit 12 years old? Dahil pagtungtong ng 12 years old, tinatawag siya na bar mitzvah sa Hebrew. Nang ibig sabihin ng bar means son, and mitzvah means law.
son of the law. Old Testament Si yan. Jesus, ganito ang sitwasyon. Bago siya nagiging Jesus, siya ay Diyos, hinubad yung righteousness, hinubad yung pagka-Diyos, 100% tao, then dumaan siya sa babae, dumaan siya kay Maria, ipinanganak, at according to the mga customs and manners, pagkadating ng 12 years old, haharap siya bilang bar mitzvah. May tutuparin siya para magiging righteous siya. So, tinupad niya yung strict requirements of the law, 613 laws, nung tinupad niya, na-fulfill niya, nagiging righteous siya. The only human na naging righteous sa balat ng lupa. Amen. Si Jesus lang ang nakagawa niyan. Lahat ng mga propeta at ng mga lingkod ng Diyos, mga banal ng Diyos sa lumang katipan, walang nakakasunod niyan. At ang pinakahuli niyang tawag nitong kautusan na sinunod, yung bautismo. Pagka-bautismo niya, nabuksan yung langit, din may tinig na narinig at sinasabi, siya ang aking anak na sa kanya nalulugod ako. Amen. Verse senaryo na nangyayari sa kwento ng Biblia na kung saan ang tinig ng Diyos sasabihin, sa kanya nalulugod ako. Hindi pa nangyari yan na may word na nalulugod ako. Doon lang kay Jesus siya nalulugod. Okay. May verse, ano ang verse niya? Luke chapter 3 verse 21 to 22. 46-47 muna. Sige nga. 46-47. Bilisan natin kasi baka maano. Hindi. 46 and 47. Then Luke 2, 46-47. Hindi na ako si Sinyas. After 3 days, they found him in the temple courts, sitting among the teachers, Ang daming listening to them message and pinagawa asking ni them Lord sa kanya. questions. Pero Tingnan yan mo, yung ha? ano niya. Si Jesus, nung 12 years old siya, nandoon siya sa mga sinaguga sa templo na kung saan nagtuturo na siya. Then, sabi niya, 47, sabi niyon, naintindihan niyo na ba yung verse? Binilisan ko lang kasi hindi ito ang pinakaano eh. Gusto ko lang mahapyawan. Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. Namangha sila sa kanyang dunong. Dahil, accurate si Jesus kapag mag-explain pagdating sa 5 books of Pentateuch. Siyempre, dahil Siya yun eh. para sa kanya yun eh. Siya yun eh. Lahat na nakasulat doon, sabi niya, Hallelujah. did you know that beginning of Moses? Ano yung Moises? Yung 5 books niya, si Moses ang author dyan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, then Deuteronomy. Si Moses ang author niyan. Yan yung tinatawag na Torah. Yung verse, yung mga books niya yan, patungkol lamang yan sa kanya. Kapag hindi mo maintindihan yan, magtaka ka, bakit nagutos ang Diyos na pumatay? Tapos si Jesus sasabihin niya magmahal. Ha? Kasi kapag tinignan mo, idig mo ng tudo, patungkol sa kanya na narapat siyang mapatay. Yes. Tingnan mo, pumulot lang ng mga panggatong sa araw ng Sabat, pinatay. Si Jesus, pumulot ng mga kahoy, doon siya pinatay. Pinasa ng kahoy at doon siya pinatay. Sabi niya, did you know that the beginning at Moses, the prophets, yung prophets, mula Joshua hanggang Malakay. Sabi niya, na iyan ay tungkol lamang sa akin. Hindi ba naintindihan yan? Yan ay tungkol lamang sa akin. Sabi niya. Nasa Luke 24 ba yan? 44. Pagkasabi. Okay. Ano tayo? So, bar mitzvah. Ano niya? Na-fulfill niya. Yes. At naging righteous siya. Nung naging righteous siya, kasunod nun, he began the ministry. Luke 4:18, sabi doon, and now the Spirit of the Lord is now upon me. Nung naging righteous siya, yun lang pagkakataon ng Espiritu ng Diyos, pwede nang
kumilos sa buhay niya. And sabi niya, now the Spirit of the Lord is now upon me because He has anointed me. The purpose is to heal the broken hearts, to set the captives free, to open the blind to see, to preach the gospel to the poor, to declare deliverance for those who oppress. Amen. Hallelujah. Nag-minister si Jesus lahat. Walang pusong basag doon na hindi niya naayos. Walang may sakit doon na hindi gumaling. Lahat na lumapit kay Jesus, ang isang babae, sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan, ano tawag nito? Laylayan. Tassel nung David ng Panginoon. Mahawakan ko lamang ito. Tiyak nagagaling ako. Nangyari, gumaling siya. Panahon ni Jesus yan. Pagkasunod noon, yung kamatayan niya. Colossians chapter 1, verse 22. Hindi nga. Naintindihan po? Pinilasan mo, sir, eh. But now, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight without blemish and free from accusation. Yung Hallelujah. kamatayan ni Jesus ang nagpa-reconcile sa iyo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ng kanyang physical body. Naintindihan niyo yung verse? Sa Old Testament, wala kang mabasang Father doon. Sa New Testament lang, si Jesus lang ang nagturo ng Father. Dahil yung kamatayan niya, malaki ang papel doon. Na kung saan ikaw at ang Diyos ay magkaroon na ng relasyon. Hindi mo na siya tatawaging Diyos, kundi Father na. That's why we cried out, Abba, Abba, Abba. Father. Yung word na Abba means Father. And He made you righteous. He made you holy. Hindi ikaw ang gumawa. Siya ang gumawa. 2 Corinthians 5:21. Sige nga. Bilisan ko kasi may pangalawa lang. Dalawa lang ito. 2 Corinthians 5:21. Magsimula sa 17. Sige nga. If anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, but behold, the old has gone, the new is here. Then, 18, kasabi dyan, all this is from God. Yung pagiging bago mo, yung pagiging new creation mo, yung pagiging bagong tao mo, gawa ng Diyos. Atwa? Agree? Sunod. Then 21. Na-reconcile tayo sa Diyos. Then pagdating na, He made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. He made Him who had no sin. Ikaw naman, He made Him, Para He maging made you, God made you righteous. Si Jesus, He made sin. Actually, hindi sinner. Tama, sin. Kasi sinner, gumagawa ng kasalanan. Siya lang ang makasalanan na walang kasalanan. Diba? Siya na matuwid ay ginawang sala upang sa pamamagitan niya, ikaw naman ang maging matuwid. Nagkaroon ng divine exchange. Meron verse ano, pero kaya nga, ang cry ko talaga sa tawag nitong church na may establish sa righteousness. Kasi tingnan mo may nabasa ko na-post ko nga, Ecclesiastes 7:21 at 29. Tingnan. Kasi doon tayo sa pinaka-importante mo. Ngayon mo, is Ecclesiastes 7:29.
Ecclesiastes 7:29. This only have I found. God created mankind upright. Sa ibang translation, God created mankind righteous. But they have gone in search of many schemes. Sa ibang translation, ang pagkasabi, dito sabi na, I have discovered only this. God made human beings righteous, but they seek many alternatives. Humahanap sila ng napakaraming alternatibo. Maraming mga imbento para maging matuwid. Meron na nga ginawa eh. Nung natapos ni Jesus yan, doon sa cross ng Kalbaryo. Yes. Natapos niya yan. Merong verse, tulungan niyo ako. Yung pagkasabi na pagdating ng Santong Espiritu sa kanyang tawag ito dyan, chapter 16 na siguro ito. Bisaya talaga ano. Tingnan mo. Hindi siya masagaan diretso. Verse 16, verse magsimula 7. However, I am telling you the truth. It's for your advantage that I'm going away. Because if I don't go away, the helper won't come to you. But if I go, I will send him to you. Yung the Holy Spirit yan. When He comes, verse 8, He will convict the world of sin. Verse 8. Righteousness and judgment. Then verse 9, of sin because they don't believe in me. Verse 10, of righteousness because I'm going to the Father and you will no longer see me. 11, and of judgment because the ruler of this world has been judged. Pagdating daw na manghaliw ang Santong Espiritu na kung saan ipagkaloob sa inyo ang kanyang i-convict ang mundo na mali sila sa pagkakaintindi ng kasalanan tungkol sa katwiran at tungkol sa paghahatol dahil sa kasalanan dahil they don't believe on me. Si Jesus, ang kamatayan niya, nagwalis yan sa lahat ng kasalanan. He is the Lamb of God who take away the sins of the world. Si Jesus, yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa buong mundo. Sino niwala dito na wala ka ng kasalanan? Ako lang. Amen. Pag ang mindset mo, makasalanan ka, hindi ka makahulog sa kasalanan niyan. Naging kung yan. Pabalik-balik. Pag ang mindset mo righteous ka, yung kasalanan ay naging apakan mo na lang. Nagiging Copernicus ka sa Greek pa. Nang ibig sabihin, more than conqueror. Kasi ang mindset mo, I am the righteousness of God. So ang kasalanan ay walang kapangyarihan sa iyo of righteousness because I'm going to the Father, sabi niya. In verse 10. Ano ibig sabihin? Nung namatay si Jesus, umakyat na wala ang kaisa-isang matuwid. Wala na sa mundo ang kaisa-isang matuwid. Nung pagbaba ng Santong Espiritu, ang katuwiran na ito, na-impute sa bawat believer. Sabi diyon, Jesus is the ending of the law for righteousness for those who believe. Siya ngayon ay nagiging matuwid dahil sa kanyang pagkakumbinsi sa gospel or sa the person of Jesus and Him crucified. Nagiging matuwid siya. At dahil naging matuwid siya, hanggang lumalim at palalim siya, ma-establish siya sa katuwiran ng Panginoon. Kapag na-establish ka sa katuwiran ng Panginoon, kagaya ka ng isang puno na natanim sa tabing batisan, sabi ng awit, na kahit anong mga unos, anong mga baha na dumaan, hindi ito basta-basta matinag dahil nakaugat sa pinakamalalim na pundasyon. Righteousness. Isaiah chapter 54 verse 14, in righteousness you shall be established.
Amen. Ang ano ang kasi natin, ang tinitingnan mo, righteousness. Tapos titingin ka kaagad sa karakter ng tao. At talagang hindi ka Malagpos. overcome. Yes, oo. Kasi ang batayan mo pala, ang yung panukat, yung kapwa. Anong panukat? Ang panukat mo, the person of Jesus and Him crucified. Kasi ang sabi niya, kung anong panukat na ginamit ninyo, yun din panukat na gagamitin sa inyo. Sabi ng Biblia, you will remember your sins no more. How come na ikaw nag-remember sa sin ng iyong kapwa? At nag-remember ka sa sin na iyong nagawa? Hallelujah. Accusation ng demonyo yan sa buhay mo. Inakusahan ka, Jesus died for you. At tapos na yun. Hindi ka pa pinanganak, namatay siya dahil alam niya na darating ka. Alam niya na magkakasala ka. Kaya kailangan yung kamatayan niya nang sa ganon, matakpan ka. At yung katuwiran ang makita ng Diyos sa iyo. Kaya tinawag ka ngayon na Adelphos. Yung word na Adelphos, same origin. Kakambal ng Panginoong Hesus. Pag sinabi kakambal, kamukha. Sinabi naman niya yan eh. Image. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. The good works of Jesus that He began was complete and finished. Tinapos niya yun. Nakumpleto niya yun. Yung righteousness, natapos niya yun doon sa krus ng Kalbaryo. Then, na-impute niya sa bawat isa. For those who believe. Kaya nga napakahalaga yung ginawa ng mga taga-Philippians na kung saan doon ang kanilang puso, committed sila na ilapalaganap ang mabuting balita. Dahil yun lang ang paraan na ang tao makalaya. Sa gospel, ang tao makalaya. Yung lahat ng mga nakagapos, lahat na nakabilanggo, bandage of sin, bandage of yung tawag ditong kahirapan, lahat ng mga tali na yan, lahat ng mga gapos na yan, makawala. Yes. Dahil ang Espiritu Santo is freedom. Where there is the Spirit of the Lord, there is freedom. Amen. So ang message na may Espiritu ng Diyos, magdadala ito ng kalayaan. Kapag ang message na inyong narinig ay magdadala ito ng nagbubunga ito, nagdudulot ito ng kagalakan. Once ang fruit of the Spirit nasa iyo, once na makarinig ka ng gospel about Jesus, once na makarinig ka ng complete finished work of Jesus, yung joy para siyang kape na in-stir. Mas lalong Excited. nagiging tawag niyan, Excited. nagiging siya, dayok-dok. Oo, sa Bisaya. Sa Yan ang Bisaya. nangyayari sa mga taga-Pilipos. Dayok-dok. Na kung saan, Excited ka sa kahit wala na si Pablo, talagang pursigido silang mangaral. Pursigido silang i-share ang gospel. Bakit? Dahil na-in love na sila kay Jesus. Si Pablo, kahit nakakulong, talagang nagagalak siya. Ayos talaga itong taga-harvester of souls. Natutuwa siya. Ang prayer niya, ang laman niya, yung mga mukha ng taga-harvester of souls. Tapos, natutuwa siya, nagagalak siya. Naintindihan mo ninyo? Yes. Pangalawa, una, the works, good works that Jesus had begun. Pangalawa, we are created by God for the good works. That we should walk in them. Philippians chapter 2 verse 10, sabi doon, sige, bilisan mo. Huwag ka niyan. Ikaw talaga, nagmando ka na eh. Ay, di, Ephesians 2:10. Kayo'y nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang ilaanan ninyong buhay sa for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He had planned for us long ago. Ago. Ano yung ibig sabihin yan?
Yung sinimulan ni Jesus na good works. Tutin ba yan? Sa King James magsabi, we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Bakit walk? Remember, pag ang contrast ng good works is deed works. Kapag i-portray mo yung good works ni Jesus in your own way, Ability. maging deed works yan, walang kapakinabangan. Pero kapag kaya sinabi niya, walk in them. Bakit walk? Kasi yung walk, meron ng nilatag. Lalakad ka na lang. Yung work, meron ka pang gagawin para mayroon kang lalakaran. Tama. Yung walk, live by the Spirit. Yung work, live by flesh. Galatians 5. Di ko na, wag na basahin. Basta yung nag-operate sa flesh, wala sa Espiritu. Dahil ang Espiritu at ang laman, magkalaban. They are opposing each other. Ang gusto ng Espiritu, hindi magagawa ng laman. Ang gusto ng laman, nagagapi ang Espiritu. Dahil binigyan tayo ng prerogative ng Lord, kalayaan na mong pumili saan ka gusto. Kagaya ng puno ng good and evil na doon sa tawag nito, Eden. Meron dapat doon kakainin yung tree of life, doon sila sa good and evil. Dahil sabi ni Satanas, para kang Diyos maging wise, malaman mo ano yung good and evil. Hallelujah. Dapat ang kinain yung tree of life. Tingnan mo verse 8 nga. Kaso ano man kasi yan, NLT. Ano eh, tawag ito hindi. King James was ano talaga eh, medyo accurate konti. King James. Wala silang King James. For by grace, You have been saved through faith. through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Yes. Yung grasya dyan, charis. Ibig sabihin, yung sweetness of God, yung goodness of God. You have been saved. Naligtas yung saved dyan, sudso. Yung sudso may pinagmulan yan. Soteria. Ang soteria may pinagmulan, soter. Yung soter, person. Kaya pag tumingin kayo ng dictionary, tingnan niyo yung part of speech. Ang soter is person. It was Jesus as a Savior. Soter. Then, soteria means good works. Good works. May ginagawa si Jesus para sa iyo. Then, sudso, past tense na. Nang ibig sabihin, you are delivered, He made well, He made whole. Pinagaling ka, pinagpala ka, ano ba? Delivered. Puro past tense na. Kasi kapag hindi past tense, may gagawin ka pa. Hindi natapos ni Jesus pala ang good works. Kaya, yung sudso dyan sa Greek, nang ibig sabihin na safe, delivered, protected, made whole, made well. Lakaran mo na lang. Kaya kapag ang mindset mo, pira, sabihin mo na, talagang walang pira eh. May stranded ka doon, matrap ka. Ang sabi, He made you rich. You are delivered, He made you made well, made whole. Ano ba yung sabihin niya? Made whole. Pinagaling. Binuo. Kinumpleto. Matrap ka.
ka nakahakbang. Lumakad ka lang sana. Ano yun? Sige nga, para maintindihan. Di, pagkasabi sa verse 10 na siyang inyong lakaran, nilikha ka ng Panginoon para sa good works niya upang siyang iyong lakaran. Psalms 23 verse 1. Sige nga, tingnan natin. The Lord is my shepherd, I shall not lack. Lacking nothing. Ba, yan, basahin natin. Complete. Ano tayo, diya. Oh. Yan yung mga good works. Inihanda ng Panginoong Diyos para sa iyo at sa akin. Ayan. The Lord is my shepherd. I shall not want. He maketh me to lie down in the green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He lead me in the paths of righteousness for His name's sake. Okay. Bakit naranasan yung verse 1, verse 2, and verse 3? Sa verse 3, because there is a path of righteousness. Ako nga, naglatag si Jesus ng path of righteousness. Lalakaran mo ngayon. Naintindihan nyo kaya? Ang righteousness, 613 laws yan. Bigyan ko kayo ng sample. Sabi ng Biblia, ang gumalang sa kanyang ama at ina ay mabubuhay ng matagal dito sa lupa at giginhawa siya. Isang ano pa lang yan, law. Okay, nasa Old Testament yan. Ano na lang yan, ni-renew ni Apostol Pablo. Nasa Ephesians 6 naman. Sample lang yan. 613 laws. Isipin mo, natupad ni Jesus yan. Anong kailangan mo? Lakaran mo na lang. The more na mindset mo ganyan, mas lalo kang mapalapit sa iyong magulang. Mas lalo kang mapagmahal sa iyong magulang. Nakuha? Subukan mo yung bata na laging talo ang kanya na nararanasan. Di ba hindi siya titino? Nagiging sanggano tuloy. Bakit? Ay, sa bahay ako, siga si tatay, ako dito ang siga. Nasanay siya. Diba? Pero kapag sa bahay, nabubog siya ng pagmamahal. Pagdating sa eskwelahan, kahit ano yan, hindi yan lalaban. Kasi alam niya, ano yung pagmamahal. Diba? Tayo, mga anak ng Diyos, diba? Yung mga anak ng Diyos, the fruit of the Spirit is love, peace, joy, meekness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Hindi yan, tawag ditong pinagsisikapan mo. Once na dependent ka ngayon sa Panginoon, yung love, mag-manifest. Ako yung peace, mag-manifest. Yung joy, mag-manifest. Try nyo. Lalo na pag nasa inyong bahay kayo, try nyo. Huwag kayong mag-effort. Hindi meron kayong kaaway, hindi kayo nagkakasundo. Try mo. Ano lang, yung tawag, pwede ka mag-pray in groaning. Tapos wala kang sasabihin. Di ba? Yung tao na yung magtanggap ka, siya na ang unang kakalabit sa iyo. Kasi yung word na forgiveness, apiyamin, ang ibig sabihin, leave it, forget it, and let the Holy Spirit do it for it. Yan ang ibig sabihin, hayaan ng Holy Spirit ang gagawa para dyan. Yan ano pa? He make it to lie down in the green pasture. Pag sinabing green pasture, kasaganahan ito. Then may peace ka. Sabi niyan, he leadeth me beside the still waters. Na doon yung kapanatagan, harmonia, may kapayapaan sa iyong buhay. Amen.
Once na lumakad ka doon sa good works na dihinanda ng Panginoon sa iyo. Kasi kailangan mo ka muna ma-experience bago ka manggigigil na i-share mo sa iba Kasi kapag gawa-gawa na lang yung ikukwento mo. Kasi hindi mo karanasan. Alam mo, yung righteousness na ito, subok ko yan. Kaya nga hindi ako nagpapakilala sa inyo. Bakit? Kasi kapag malaman ninyo yung pagkatao ko, ang pangit ng aking karanasan. Subok ko yan. Tinitingnan ko kung ano talagang ang epekto ng righteousness na master ako almost 17 years. Then, nasubok ko yung righteousness na yan. Ito'y para lang sa akin. Dahil tinry ko lang kung ano ang resulta. Alam mo, dito ko na naranasan na hindi nababago ang Panginoon. Ano nangyari? Alam ng Diyos na hindi ako makabalik. Ang ginawa niya, dahil hindi ka na makabalik sa akin, ang gagawin niya, ni-required ako ng company na magpa-doktor para sa, namin, yung requirements yan Di ba, mag-renew taon-taon. Ano nangyari? Okay naman sana nag-apply ako. Nung nag-renew ako ng dami kong sakit. Lumaki daw puso ko, maga yung lapay ko, tapos high blood, tapos kung ano mga sakit. Pangalawa, pagpunta ko ngayon doon sa kasi pati yung police clearance ay i-renew NBI na may mga record ako, 6 na record. Paano ako makakuha ng NBI? Paano ako makakuha ng police clearance? Meron akong grip threats, meron akong tawag nitong yung pagsusuot ng uniform, kung ano-ano, basta 6. Hindi na ako ngayon makatrabaho. Nung hindi na ako makatrabaho, balik ako sa bahay. Pagdating ko sa bahay, yung anak ko, yung anak namin, sabi ko, ay, magpatuloy ang buhay namin. Sabi mo, naka-aircon, kain tulog, jogging naman minsan. Kaya yung dip-dip ko bumaba. Dahil ayaw ng Lord na mabago ang aking direksyon. Nag-i-import Ganun ang yung Lord. sarili. Ang kanya daw nasa kanya mga kamay. No one can snatch them out of the hands of God. Aakayin ka talaga sa landas na inihanda niya para sa iyo. Ang importante lang, yung mind-setting natin. Kapag ang mind-setting mo, you strive for your own way, magiging righteous, magiging banal, mapapalpa ka dyan. Pag napalpa ka dyan, ang sisihin mo, yung Diyos, hindi mo ako, hindi pinabayaan mo ako. Bakit ang ganito buhay ko? Bakit naghihirap ako? Bakit maraming problema? Kasi, mindset ba? Oo nga. Ginawa na ni Jesus lakaran mo. Ano yung walk? Live in the Spirit. Ano pa? Tingnan mo pag nilakad ka na, nasa verse 3, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. No form of weapon that prosper against you. You are secured. You are protected. Safety. Maging ang pamilya mo. Pangako niya yan. Bigyan ko kayo ng sample. Bakit sasabihin ni Apostol Pablo na kung ang iyong asawa hindi mananampalataya, huwag mo siyang iwan. Dahil sa iyo, siya ay naging banal. Yan yung sinasabi. Kapag ikaw lumakad sa path of righteousness, yung whole family mo, yung buong pamilya mo, madamay sa blessing. Madamay sa proteksyon. Tingnan mo
Si, tawag dito, sino yung ano sa Ehipto? Naging gobernador? Si Joseph. Dahil kay Joseph, dahil ang mata ng Diyos nandun kay Joseph, yung buong Ehipto pinagpala tuloy. Nakuha niyo? Hindi yan sa iyong effort. It is God who works in you. Naintindihan ko? Yes. Yung pabor, pagpapala, nandoon kay Joseph. Kaya hindi ka talaga pwedeng pababayaan ng Diyos once na na-tune in ka sa path of righteousness. Tandaan niyo, yung righteousness na yan, pinaghirapan ni Jesus yan at hindi niya pinagmamalaki. Tahimik niyang tinupad yun without the works or the helps of the Holy Spirit. Walang Holy Spirit na nagtumulong sa kanya. Nag-aaral siya ng sariling kanya para lang matupad niya yung strict requirements of the law. Kasi ang kabaliktaran dyan, kamatayan. Sabi ni Apostol Pablo, the sting of death is sin and the power of sin is in the law. Yung kamandag ng kamatayan ay nagmumula sa kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan o lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Kaya si Jesus talagang maingat niya na tinupad yun at hindi niya yan pinagkukwento. Kaya nung sinabi niya, did you know na ako'y pumarito hindi upang wasakin o pawalang bisa ang kautusan, kundi ang tuparin ang lahat ng ito. Ni isang kudlit niyan ay tutuparin ko. Si Jesus ang nagsabi niyan. Nakuha. Amen. You are blessed. We are Tala blessed. ka. Hallelujah. Isipin mo, may Jesus na umago sa iyo. Binili ka niya, hindi yan ordinaryong halaga. Yung halaga na yan ay buhay niya. Katapat. Dahil sa laki ng pag-ibig niya sa iyo. Hallelujah. Thou preparest, ito pa, a table for before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Sabihin mo sa verse 5, pinaghanda mo ako ng piging sa harapan ng aking mga kaaway. Isipin mo, the more na inuusig ka ng iyong kaaway, the more na pinagpala ka ng Diyos, the more na pinagpala ka ng Diyos, naiinis sa iyo ang kaaway. Kasi yung pabor laging sa Kanya. Yung pabor laging sa Kanya. Para yung dalawang magkapatid. Yung isa, lumayas at ginastos ang lahat ng kayamanan. Pagbalik, abay, pinagpala katuloy ng Ama, binagyan ng singsing, tanda na siya, may authority. Tapos, binigyan ng robe, binigyan at pinaghandaan ng piging. Sabi ng kaniyang kuya, wala nga batasan ng bata na yan. Sabi niya, tapos pinaghandaan mo pa, samantalang ako, simulat sa pool, never akong humingi sa'yo. Para man lang mag-celebrate ako ng aking mga kaibigan. Hindi ako kumuha ni isang man lang, yung hikain na kambing dyan. Dahil masunurin ako sa iyo. Sabi ng tatay, anak, kailangan mo naman pala. Hindi mo ba alam na lahat ng meron ako ay iyo? Ba't hindi ka kumuha? May mga Kristiyano na nakatingin sa kanyang kapwa na tayo pinagpala. I-grab mo. Lumakad ka sa path of righteousness na yan. Huwag mo hintayin na may lumakad na iba. Tapos sabi mo, oo nga no, sayang. Puro pagsisisi. Kaya sa langit, maraming mga Kristiyano na nakapasok na pero may mga regrets. Sayang. Hindi mo lang po na naranasan. Kami, malapit na yung aming namili nga kami ng isang araw ng sasakyan.
Hallelujah. Alito tuloy kami. Puro Salamat maganda. sa Ginoo. Lord, thank you, Lord. Kiniklaim namin yan. Huwag mong hintayin Yes. na, o nga, no, totoo talaga ang Panginoon. Kasi nangyari sa Kanya. Sa'yo, kumusta? Hindi pa ako lumakad eh. Sa kalalakad kapag may prueba, sabi ng Bible, Isaiah chapter, tuloy ko pa yan. Then sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yung word na follow dyan sa Hebrew word is rada. Ang ibig sabihin, hunting. Tinatarget ka lagi. Shall follow me. Anong English niya? Shall targeting me all the days of my life. Buong buhay mo, lagi kang tinatarget ng pagpapala. Kahit saan ka pumunta, kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Sabi niya yun. Isaiah 54 verse 14, sabi niya, in righteousness you shall be established, and you shall be far from all oppression. Kapag na-establish ka sa righteousness, malayo ka sa lahat ng oring mga problema. Amen. Hindi kami problema. Tinitingnan namin yung problema, kung anong magagawa ng problema. Oo, alam ng Diyos yan. Siyempre na, ngayon, hindi na ako makapagtrabaho. Walang trabaho. Pero kung kailan walang trabaho, saka pa bibili ng kotse. Saan ka makahanap ng ganyan? Kung kailan walang trabaho, dalawa patuloy ang hirko namin. Totoo yan. Kahit bumisita kayo sa bahay. Kung kailan wala akong trabaho, saka patuloy nagpapagawa ng bahay. Saan ka makakita ng ganun? Walk in the path of righteousness. Dahil nandoon ang blessing, parang mga bumbayan, habang ikay lumalakad pag naapakan mo, sabog. Wala kang mapaglagyan. Wala yan sa iyong, yung pampain sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi mo mapapainan. Lumakad ka sa righteousness dahil nandoon ang pagpapala. Intindihan po. Amen. Then sabi niya, nandoon life. Buong buhay mo. Then sabi niya, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yung ending, yung sabi niya na kung saan kanyang tatapusin sa araw niya. I will dwell in the house of the Lord forever. Oh God. Yung eternal life, andyan na yan sa'yo. Hallelujah. Pag sinabing gift, di pwedeng laban bawi, hindi ka na ng Panginoon. Kailangan mo lang lumakad ka sa righteousness na sa ganon, na ma-enjoy mo yung righteousness na yan. Kapag hindi ka lumakad dyan, hindi mo ma-enjoy. Sa lagi ka nakatingin sa yung palpak, hindi mo nakita yung verse na first dyan, 1 up to 1, sabi doon, minamahal kong anak, sinulatan kita pag hindi ka magkasala. At kung nagkasala man, ay huwag ka mag-alala. Meron ka tagapamamagitan. Si Jesus siya na matuwid. Pero kapag, nakamali ako. Naku, hindi na ako karapat dapat. Tapos luhod-luhod na ngayon. May napansin kayo? Yung taong, panahingi ng tawad sa'yo, anong nararamdaman mo? Pero kwento si Pastora Miras Okay lang, Pastora? Yan. Lumapit sa kanya. Pastora po, hindi tawad. Tapos kinabukasan bumalik. Tawad po, Pastora. Payak-iyak pa. Hindi na tuloy siya natuwa, nainis na. Bakit? Dahil unang sinabi mo pa lang, sinabi ko na, okay na yun, nakalimutan ko na nga eh. Tapos kinabukasan, pinaalala, patawad, pinaalala mo pa sa akin, ang sabi ko, I will remember your sins no more. Bakit mo'y paalala sa akin, ang aking anak kamatay dahil sa'yo? Bakit mo'y paalala yan sa akin? Maiinis tuloy siya yung Panginoon. Si Pastor Jojo. Kung nangyari sa yan, so, learning sa'yo. Salamat ka sa Panginoon. Lord, salamat. Sa kabila ng aking kapalpakan, grabe pagmamahal mo. Grabe pag-ibig. Hallelujah. May natutunan po ba? Amen. Oh God.
Sabi ni Jesus, the Spirit of the Lord is now upon me. Ito siya sa lugar. Sa ating pagtatapos. May meeting siguro. Nag-meeting sila. To preach the gospel to the poor. The Holy Spirit anointed Jesus to, the purpose is to preach the gospel to the poor. Pag sinabing preach, heralding. To preach the gospel to the poor. Ang yung poor dyan, sa Greek niyan, hindi na ako sa Greek ha. Tupos, ang ibig sabihin, bigar. Bigar lang ang nangihingi. Bigar lang ang hindi mahiyang, tawag dito magmamakawa. Bigar lang ang tumatanggap. Walang pride ang bigar. Kaya sabi ni Jesus, mapalad ang mga poor in the spirit. Blessed are those who are poor in the spirit. Ano yun? Poor lang ang gutom at uhaw. Poor lang ang sumusunggab kapag meron. Yun lang. Naintindihan niyo po? Yung poor in spirit lang ang gutom at uhaw. Saan? Sa righteousness. Sabi niya, blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Righteousness pa rin. Kaya dapat katakaman mo yung righteousness. Hindi paghirapan, kundi lakaran. Amen. Sa ganon, you will enjoy the blessings. Yung sutso ma-enjoy mo. Yung deliverance ma-enjoy mo. Alam mo. Oh God. Pwede nandyan lang kayo, mapo lang kayo. Maganda siguro yung ilaw na yun. Pwede yun. Dito lang naliwanag. Tapos huwag mong pansinin yung nasa tabi mo. Gusto ko ma-experience niyo to. Kasi baka matuloy kami sa November 23. Magka-uwi kami sa Mindanao. Baka 6 months na akong hindi makita ninyo. At hayaan nyo na suportahan ninyo si pastor. Mahalin ninyo ang gawain. Even you have 10,000 teachers, still you have one Father in the Lord. Meron ka bang, alam ko merong, kinakaharap ang bawat isa eh. Meron kayong kinakaharap sa oras nito. May basahin lang ako bago tayo manalangin. Sa Romans chapter 10 verse 9, sabi niya, if thou shalt confess with thy mouth that the Lord Jesus and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Mayroon kasi tatlo yung salvation yung binanggit natin. Yung salvation here on earth, sodso ang tawag doon. Good works yun nilatag ni Jesus. Yung isang salvation doon, salvation from, tawag ditong, judgment. Ay, yung word na confess dyan, confess is speak out freely. Yung ano ba yan? Speak out freely. In Greek niya, sabi doon, speak out freely. Yung malaya kang sasabihin mo ito. So ito ang pagkakataon. Habang awitin natin yung kinanta kay Hallelujah. Ayan. Tapos, huwag yung pansinin yung katabi mo. Yes, Lord.
Iyan mo, ilabas mo yan. Inaka, ano dyan. Meron ka mga, mga bigatin, ilabas mo. Tapos, mainam na huwag mo nang sabihin. Kung Your kailangan, own yan, daing lang yan. Idaan mo sa daing. Kung marunong ka, kung speaking tongue, gawin mo. Kahit hallelujah, hallelujah. Pari kaya, sabay-sabay tayong sisigaw ng Jesus. Basta ilabas mo yung ano na yan. Tapos ispeaking tongue mo, yung isip mo, nakatsunin sa gusto mo. Sasabihin mo sa Panginoon in your mind, na Lord, gusto ko ito. Lead me in the path of righteousness for your name's sake. Huwag mo akong itawan. Huwag mo akong pababayaan. Gusto kong magtagumpay. Gusto kong lumakan sa good works na yan. And fill the Holy Spirit. Damin mo. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Yes, you are worthy, Lord God. Yes, you are worthy, Lord. Yes, you are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Yes, you are holy, Lord. Yes, you are worthy, O God. Yes, Lord God. Yes, Lord. Yes, you are holy, O God. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, you are holy, O God. Hallelujah. Yes, Lord. You are worthy, Lord. Pakalaya ang lahat, O Diyos, na yung mga anak sa lugar na ito. Yes, O God. You are holy, Lord. You are holy, O God. You are holy, Lord. Yes, hindi ka nakulang sa amin, Panginoon. Yes, O God. Oh, hallelujah. Yes, you are worthy, Lord. You are worthy, Lord God. Yes, O God. Oh, hallelujah. Yes, Lord. You are holy, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Holy. Yes, Lord. You are holy, O God. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Holy. Yes, you are holy, Lord. Yes, Lord God. Hallelujah. Lord, bless this church, O God. Bless this church, O God. Hallelujah. Yes, pati ang iyong mga anak, Panginoon, sa simbang ito, sa lugar na ito, Panginoon. Yes, Lord, you are holy, Panginoon, sa kanilang buhay, O God.
Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord. Bless them, oh God. Yes, you are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. You are holy. Yes, you are holy, Lord. Yes, oh God. Hallelujah. Yes, bless this church, Lord. Bless this church, Lord. Yes, oh God. Reclaim it, Lord. Bless this church, oh God. Hallelujah. Are you Lord God Almighty? Yes, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Holy are you, Lord God Tapos sa kasalanan, Almighty. lumaya ka sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord, you are Tapos sa holy. kahirapan, lumaya ka sa pangalan ni Jesus. And I speak blessings for them, God. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Yes, oh God, thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy ba tayo nag-focus po sa Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Sa mga bago po, Yes, I Lord. invite you here and front. Yes, Please Lord. come. Please come. Sa mga bago mo dyan, we invite you to come. Hallelujah. Hallelujah. Yara la bahala, yara bahala, la bahala. Hallelujah. 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 Pwede po taas yung kamay nyo. Hallelujah. You will accept Jesus Christ, a righteous one. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po taas natin ang kamay. Hallelujah. Sumunod po tayo sa panalangin. Panginoon, salamat po. Kaligtasan mula sa iyo, Panginoon. Ako po ay isang makasalanan. Buhat ako ay sinira hanggang sa mga oras na ito. Panginoon, ako po ay nagsisisi. Lahat ng aking ginawa sa aking isip, sa aking salita, sa aking mga gawa. Hugasan mo po ako, Panginoon, ang banal mong dugo. Kasi umago sa krusang Kalbaryo, ikaw ay namatay. Panginoon, salamat po sa kalayaan ng aking mga kasalanan. Inubuksan ko ang aking puso. Inanyayahan kita na masok ka sa aking buhay. Bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking kaluluwa. At mula sa araw na ito, Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa akin. Sa aking mga kaluluwa, sa aking kaluluwa. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Receive the fire
In Jesus' name, pura mamahal na yun, mga kapatid. Salamat po, yan kasi kayo ang lingkod ko tulong. Ayan mo, Lord,